kamatayan ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya, sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. Napakinggan natin sa unang pagbasa ang mga babala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas tungkol sa mga magdarayang tagapagturo. Pinaaalalahanan din niya sila hinggil sa mga batayang katotohanan o yung mga basic tenets of our faith. Mga batayang katotohanan ng binibitbit nating pananampalataya. Sabi niya, nang tayo'y binyagan, nalibing tayong kasama ni Kristo at muling nabuhay, nakasama niya dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ganito naman ang pagkakasaad ni Juan sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kapansin-pansin sa Ebanghelyo na hindi sapat para sa mga tao na makita lamang siya o mapakinggan. Gusto pa nilang mahipo siya o mahawakan. Ang pagkakasabi ni San Lucas, at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. May kakanyahan po ang gesture na ito ng pananampalataya, lalo na para sa ating mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kapahayagan po kasi ito ng malapit, personal, at taimtim
na pakikipagniig sa Kanya. Gusto nating madama siya at gusto rin nating madama niya tayo. Higit sa ano paman, nararanasan po natin ito sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na po sa banal na Eukaristiya. Sa pamamagitan nito, tunay at pisikal nating nararanasan ang Kanyang mapagbago, mapaghilom at mapagpagaling na presensya. At sa huli, isinusugo naman tayo para abutin din at magbigay buhay sa mga hindi makahawak sa Kanya. Ano pa po kaya hanggang ngayon ang patuloy na humahadlang sa inyong ganap na pagtanggap sa Kanya, sa banal na pakikinabang? Ano po ang inyong napalalampas sa bawat sandaling nasasagkaan ng mga balakid ang patuloy sana niyang pag-abot sa atin? Hindi po siya nagsasawa na kumatok sa ating mga puso. Ang isang malinaw na paraan na masasabi nating nagpapahiwatig ang Espiritu Santo sa ating kalooban ay sa pamamagitan ng ating mga hinahangad, yung ating mga desires. Hindi natin alam kung ano ang naging criteria niya sa pagtawag sa mga apostol at kung bakit silang 12. Ang alam natin ay umakto siya galing sa sarili niyang hangarin. At tandaan po natin na magdamag muna siyang nanalangin. Bunga po ito ng panalangin, ang pagpili niya sa 12 mula sa karamihan niyang mga alagad. Sa patuloy po nating pagninilay, mga kapatid, ano po kaya ang nagtutulak sa ating mga desisyon sa buhay? Produkto ba ito ng masinsinang pagkilatis at pakikinig sa niloloob ng Diyos o ng ating sarili? Kumusta po ang ating emosyon pag nagdedesisyon tayo? Biglaan po ba kung tayo ay magpasya o resulta ng matiwasay na pag-iisip, kalmanteng kalooban at balanseng pagsasaalang-alang? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, makanavigate nawa tayo lagi sa mga ipinahihiwatig sa atin ng banal na Espiritu. Yun pong kanyang mga promptings. Lalo na pag nahaharap tayo sa malalaking desisyon sa buhay. At matibay na makapagpasya, bunsod ng prosesong ito. Maturuan din nawa tayong gamitin ang ating mga magdamag sa matamang pagsangguni sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pagsikat ng liwanag, kinabukasan, matagpuan din nawa natin ang ating sarili sa grasya ng kalinawan at kasiguraduhan.